Kamusta? Sa wakas, nasubukan ko na ang murang maiinit na pader ng aking $1,000 na bahay na low-budget na proyekto. Matibay ang mga pader na ito na gawa sa makapal na oriented strand board at 3 sentimetrong polystyrene foam core. Pero sa init na naitatago nito, halos katumbas ito ng 20 sentimetrong kahoy na biga. Kahit may dekoratibong finishing, hindi tataas sa $5 kada metro kwadrado ang gastos. Hindi ka panipaniwala, pero totoo. Hindi ko na lang babanggitin ang presyo sa ating lokal na pera dahil sobrang pabago-bago ng palitan ngayon dahil sa mga kamakailang hindi magandang pangyayari. Kahit lasing o hindi, walang makakadaan sa mga pader na ito kahit mukhang magaan, taliwas sa hula ng mga nagdududa. Napatunayan at gumagana ang epekto ng composite na materyales o sandwich panel. Matapos ang halos 1 taon, walang nabuo na makabuluhang bitak sa mga parte na nakakabit sa balangkas. Matibay ang kapit ng dekoratibong patong mula tile adhesive at polystyrene foam na ginagaya ang brick at hindi ito madaling matanggal. Gayun din, taliwas sa mga hula, hindi nayanig ng malalakas na hangin ang balangkas at hindi rin tinangay ang mga pader na bahagi nito. At may mga pagkakataon na sobrang lakas ng hangin dito na halos matanggal ang antena ng satellite internet mula sa pangunahing bahay. Iyan ay pagkatapos pa ng huli. Hindi ako magpapadala sa gusto ng mga nagnanais na masira ang aking mga pader, ayon sa maraming komento. Gagamit tayo ng test sample na gawa sa parehong teknolohiya ng mga pader ng bahay. Tandaan natin ang itsura nito, hindi na natin ito makikita ulit ng ganito. Noong una, ginamit ko ang Bulbiomet bilang isang Belarusian. Sa Russian, ibig sabihin nito ay potato cannon. Pero matapos ko itong gamitin sa pangalawang channel noong nakaraang taon, nagsimula nang pumalya ang sandata. Kaya magtatapon ako ng patatas gamit ang kamay, patatas mismo ang gagamitin ko. Susubukan natin ang tibay ng mga pader laban sa kalokohan ng mga bata. Ganito kasi magbiro ang mga batang Belarusian. Bukod sa patatas, ihahagis din natin ang sandata ng proletaryado, tinapay, para masubukan ang tibay ng mga pader sa panahon ng revolusyon at mga kaguluhang panlipunan. At maaaring pati na rin ang isang walang lamang bote, sandata ng isang lasing na tao na hindi nakalusot sa pader kaya nagpasya siyang maghiganti sa ganitong paraan. Ang maliliit na patatas na inihagis ng buong lakas, gaya ng nakikita natin, ay hindi nagdudulot ng anumang makabuluhang pinsala. Dahil napalitan na ng bakwit at asukal ang mga patatas sa bahay, kailangan naming pumunta sa tindahan para sa susunod na batch. Maghahagis ako mula katamtaman hanggang malaking laki. Sa pag-usad ng video, malalaman ng mga bagong manunood na madali lang gawin ang materyales na ito kahit walang kasanayan gamit ang madaling mahanap na gamit. Para sa regular na manonood, ipapaalala ko ang teknolohiya at ipapakita ang bagong pagbabago sa mga pader. Wala na namang seryosong bagay. Mula sa ganitong kalaking patatas, madalas naming gawing draniki, ang pangunahing putahe ng mga Belaruso. Kaya parang mula ito sa puso ko. At tanging ganitong kalaking sukat lang ang kayang magdulot ng nakikitang pinsala. Sa tingin ko, hindi ito kayang ihagis ng mga bata. Ang orihinal na sinaunang recipe ng Belarusan draniki ay matagal nang nasa ikalawang channel. Hindi ito karaniwang potato pancake na nagpapalit ng konsepto. Ang link ng recipe ay nasa ibaba ng video. Sa kabila ng matinding pambobomba, hindi kalakihan ang pinsala. Bulbochka, ano bang nagawa ko? Pero isinakripisyo kita para sa kabutihan. Buong bakal pa ang lambat, madali lang ayusin ang ibabaw. Sandata ng proletaryado. Ang bato ay hindi mas mapinsala kaysa malaking patatas. Magaan lang ang pinsala. Kaya malinaw na walang silbi ang sandata ng mga lasinggero dahil magbabagsakan lang ito at hindi ko rin naman pupulutin. Ang makitid na guhit na may pinsala sa ibabaw ay matibay at matigas kahit mapuwersa ng 80 kilo. Para sa fire safety test,
May isa pa akong mas maliit na sample. Susubukan nating gayahin ang isang karaniwang sitwasyon kung saan may maliit na pinagmumulan ng apoy. Kaya gagamit tayo ng karaniwang kandila dahil kapag totoong malaki ang pinagmumulan ng apoy, nasusunog kahit ang mga bagay na hindi naman talaga nasusunog. Bilang materyales sa konstruksyon, nakakompetensya na paghahambingan natin ng mga katangian ng ating composite, gagamit tayo ng isa sa pinakakaraniwang at itinuturing na medyo ligtas na materyales sa konstruksyon. At ito ay ang kahoy. Para dito, kukuha ako ng piraso ng tabla at ito rin ay lalagyan ko ng apoy mula sa karaniwang kandila. Sabay kong ipapakita sa screen ang dalawang proseso at bibilisan ko ang playback ng video para makatipid kayo ng oras. Hindi magtatagal ay mapapansin na parang dumikit ang apoy sa kahoy. Hindi mo masasabi ang ganoon sa bago nating makabagong material. Parehong tuwid ang dalawang sample, pero nag-iba lang dahil sa camera. Pagkalipas ng 5 minuto, nagliyab na ang tabla kahit gamit kandila lang. Sinubukan kong ikiling ang polystyrene foam na may plaster sa apoy, pero walang nangyari. At para sa huling pagsubok, gagamitin natin ang gas burner. Ang kahoy ay agad na nagliyab, pero ang ating composite na may napakasinusunog na polystyrene foam ay nananatiling matibay pa rin. Huwag na nating pansinin ang nagliliyab na tabla, malinaw naman ang nangyayari. Kaya ng mahusay na burner butasin ang metal, kaya sapat na yon. Walang naganap na pagsiklab. Natunaw ng malakas na apoy ng burner ang guwang sa ilalim ng reinforced layer, pero madaling ayusin ito gamit ng mounting foam at fiberglass mesh patch. Mas mahirap lang pagtabla ang sira. Patuloy akong nag-eeksperimento at ang mga kuhang ito ay paalala ng simpleng teknolohiya sa paggawa ng material na ito. Para sa mga abot kayang pader, ang makinis na mga sheet ng extruded polystyrene foam ay kailangang gaspangin muna gamit ang magaspang na liha o metal na brush. Maaari mo ring idikit ang mga ito gamit ang polyurethane foam adhesive para sa polystyrene foam upang makabuo ng mga piraso ng pader na may tamang sukat. Gupitin natin ang alkali-resistant at plaster fiberglass mesh bilang pamalit sa nabibiling plaster mixture na ginamit ko noon at sa proyektong bahay sa halagang $1,000. Ngayon, sinusubukan kong ihanda ang sarili kong timpla na maaaring ituring na isang uri ng polymer concrete. Sa timpla, naglalagay ako ng mga espesyal ngunit abot kayang additives. Ang ilan ay dapat magpataas ng husto ng tibay. Ang iba naman ay magdadagdag ng sapat na elastisidad. Nagawa ko ang substansyang parang likidong guma, pero nananatiling murang semento ang pangunahing pandikit dito. Mayroon ding maliit na kapansin-pansing minus. Mas matrabaho ang paglalagay ng nabuong timpla ngayon kumpara sa mga nabibiling plaster para sa mga pader na may fiberglass mesh. Pero dapat namang mas mataas ang tibay nito. Inilalagay ko ang mga patong habang patagilid ang mga piraso, kaya hindi na kailangan ng kasanayan sa pagplaster. Hindi ko muna ibubunyag ang komposisyon ng eksperimento kong timpla hanggat hindi ko pa natatapos ang buong pagsubok sa mga bagong sample, pero sisikapin kong ikwento ito sa susunod. Mag-subscribe sa channel ni Yasha Kosyak at pindutin ang kampanilya para hindi nyo ma-miss ang mahalagang impormasyon.
Isang kapansin-pansing bentahe ay ang mas mabilis na pagtigas ng polymer beton na maaaring magpabilis ng husto sa proseso ng paggawa ng maiinit na pader. Kahit na ang mga hindi masyadong mababait na tao ay mabilis na nakakaahon, sana ay makahanap agad ng trabaho ang ating kapwa vlogger. Naniniwala ako na ngayon talaga nagiging malinaw kung sino ang tunay na tao. Hindi ko balak iwan ang Russian language YouTube, pero ayokong ilagay lahat sa iisang basket. Kaya kumuha na rin ako ng Yandex, Zen at TikTok. Marami sa mga kasamahan ko sa industriya ay gumagawa ng English language channel para makaabot sa mas may kayang Amerikanong manonood at mapabuti ang kanilang pinansyal na kalagayan. Bilang taong lumaki sa multivectoral na kapaligiran, naniniwala akong wala namang masama doon. At sa totoo lang, isa sa mga napakalaking merkado ng panunood ng mga video ay ang India na may milyon-milyong tao, kung saan ang mga karaniwang tao ay may mga problemang katulad ng sa atin. Matututo akong kumanta at sumayaw. At tingin ko, maraming Indiano ang matutuwa sa impormasyon. Halimbawa, paano gumawa ng bintana sa $3 at hindi lumagpas ng $1,000 ang gastos sa bahay. Malinaw sa halimbawa na matibay ito. Anumang laki ng patatas ay tumatalbog lang na parang gisantes. Walang pinsala. Buhay tayo, hindi mamamatay. Pero Russian language YouTube pa rin ang tahanan ko. May mga taong sabik sa panahon ng Soviet, pero ako, mas naaalala ko yung mga hindi pa ganun katagal na ngayon, mas masaya pala kaysa noon. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dima Torsok. Ako ang gumawa ng subtitle, abangan pa. Nakakalungkot na, gaya sa video, hindi mo mababalikan ang nakaraan para muling maramdaman na nandoon ka kung saan di mo pa nararanasan ang matitinding impormasyong atake mula sa internet. Nag-aalala kami para sa mga karatig bayan. Kami, mga Belarusian, ay mapayapa at umaasa na walang magpapalaya sa amin. Mabuhay ang ating Belarusia at papuri sa mga taong masipag. Mahigit 2 taon nang naghihintay ang mundo sa apokalipsis at kamakailan lang ay nadagdagan pa ng isa pang inaasahan. Kaya agad kong ina-apply ang bagong material sa ating bakuran, baryo at bukirin. May karanasan na ako sa paggawa ng mga mainit na taniman na may hangganan gamit ang mga natirang ladrilyo at mga piraso ng semento. Sa totoo lang, dahil sa YouTube, naiparating ko ang impormasyong ito sa milyon-milyong tao. Sa mga tanimang ito, gumagana ang epekto ng paglabas ng maraming init habang nabubulok ang magaspang at pinong organikong material na inilagay sa ilalim, pati na rin ang epekto ng pag-init ng makakapal na pader ng init ng araw at ang paglalabas nito ng init sa malamig na gabi sa mga bagong taniman. Gusto kong subukan na mapanatili ng husto ang init sa loob. Dahil sa masamang pandaigdigang kalakaran, maaaring humina o mawala ng matagal ang sikat ng araw sa ating latitude at sa Hilagang Amerika. Di ko nababanggitin ang mga posibleng dahilan. Sa palagay ko, alam na ng marami kung ano ang tinutukoy ko. Sa ganitong kaso, kahit ang mga panahong ito ay tila kalahati lang ng problema, pero huwag na tayong malungkot. Umaasa akong malalampasan natin ito at malalaman natin kung paano gumawa ng matataas, mainit, sobrang tibay at masaganang mga taniman mula sa plastered na polystyrene foam. Pangunahing tungkulin ang personal na seguridad sa pagkain sa gitna ng lumalalang parusa. Busog at malusog tayo, makakapagtayo ng bahay, magtatanim ng puno, at magpapalaki ng anak. Kaya i-like nyo na ito. Siguraduhing mag-subscribe kayo sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyak na mula pa noong simula ay nagsisikap na pag-isahin ang lahat ng masisipag na tao na may mabuting kalooban. Mag-subscribe din kayo sa pangalawang channel, sa aking Zen at TikTok. Lahat ng link ay nasa ibaba ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update ko kayo. Oo, naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.